Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Sunday morning na po and it's long weekend nga dahil bukas ay National Heroes Days. Kaya naman, kung kayo po ay merong mga out-of-town plans, pwede po yan lalo na ngayong weekend. Pero dapat, alam nyo po ang lagay ng panahon. Kaya naman, tutok muna dito sa Panahon TV para always updated sa lagay ng panahon. Ito po ang Panahon TV live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo po ay online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. At ngayong umaga po ako pong inyong makakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. So simulan na po natin ang ating ulat panahon sa mga kababayan po nating babiyahe ngayong long weekend. Marami-rami pong areas ang dapat nating iwasan. Nagsasagawa ng road reblocking and repair ang Department of Public Works and Highways. Nagsimula yan August 22 at inaasahang magtatapos sa August 25, 2014. Kaya iwas muna sa bahagi ng C5 Road from J. Vargas to CJ Capara Street, outermost lane southbound. Ganun din sa Araneta Avenue from Del Monte Avenue to Maria Clara Street, Quezon City, 2nd lane southbound. Magsasagawa rin po ng road reblocking and repair sa bahagi ng E. Rodriguez Jr. Avenue, C5 sa pagitan po yan ng Mercury at Eastwood Avenue, 3rd lane southbound. At kasama rin po sa gagawin ang bahagi ng Fairview Avenue simula Doña Carmen to Winston Street, 3rd lane northbound. At along Congressional Avenue from Mindanao Avenue to April Street, Quezon City, 1st lane westbound. Simula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ang oras ng road reblocking and repair. At mula naman po sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sarado muna ang ilang bahagi ng C5 para sa pagtatayo ng footbridge girder sa C5 Green Meadows. Partikular yan sa C5 Green Meadows southbound from August 23 hanggang August 24. Sarado rin po sa trapiko ang C5 Green Meadows northbound simula naman August 24 to 25. Alas 11 ng gabi ang pagsisimula ng pagtatayo ng nasabing footbridge na magtatapos naman alas 4 ng umaga. Samantala, mula pa rin po sa MMDA sa darating na Lunes, magkakaroon ng libreng sakay ang Pasig Ferry System para po yan sa pakikiisa sa selebrasyon ng National Heroes Day. At mga kababayan, balik muna tayo sa ating ulat panahon. Ano nga bang mga panahon ang naranasan natin nitong mga nakalipas na araw? Narito po ang ating weekly weather recap. Kung makikita niyo po sa ating screen, meron tayong pinantayan na low pressure area nung araw ng Lunes at kasabay rin po nitong umiral ang southwest monsoon. Samantala, nagdala naman ng magandang panahon lalo na dito sa Luzon. Ito nga tinatawag natin na range of high pressure area simula po yan ng Tuesday hanggang Wednesday. Kasabay naman po ng Wednesday, umiral ito nga intertropical convergence zone o ITCC sa bandang timog po ng bansa natin o particular pong naapektuhan yan ang Mindanao kasama rin po ang Visayas at nagpatuloy po yan hanggang Friday. At nung araw nga ng Friday, meron tayong panibagong binantayan naman na low pressure area at nalusaw nga po ito kahapon araw ng Sabado. Kaya mamaya alamin po natin kung ano ba yung mga developments pa nito nga binabantayan nating mga sama ng panahon. At silipin din po natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin yan sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin 5:43 ng umaga habang ang sunset naman po natin 6:13 ng gabi. Ang moonrise po natin, yan ay mamayang 4:25 ng umaga habang ang moonset naman po natin ay 5:30 ng hapon. At yan po ay merong illumination na 2%. At para po sa ating phase of the moon, tinatawag na moon at apogee ang moon phase natin ngayon. Halos hindi natin ito makita sa kalangitan dahil nasa apogee ang distance nito. Ibig sabihin, ito po yung pinakamalayong distansya ng buwan mula sa Earth. At kasama po sa phases of the moon ang new moon at yan ay mangyayari kasabay ng moon at apogee. Meron po itong 2% illumination. Bukod sa malayo ito sa Earth, ay nakaposisyon din ito sa pagitan ng araw at mundo kung saan ang parte na nakaharap sa atin ay hindi naaabot ng sinag ng araw. Kaya naman halos hindi visible ang buwan mula sa ating kalangitan. At sa ganitong phase, meron din itong epekto sa variations ng high and low tides sa mga karagatan. Samantala, alamin din po natin ang tidal prediction along Manila Bay. Hatid po sa atin ito ng NAMRIA.
Ang high tide po natin mamayang 8:59 ng umaga at yan po ay may level ng tubig na 1.16 meters habang ang low tide naman po natin ay 5:03 ng hapon at yan po ay merong 0.16 meters na level ng tubig. Simula pa lamang yan at magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang paalala.